Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay ating bigyan ng pansin si Hazel. Ang kanya pong tanong, Doc, good evening po. Ask ko lang po sana yung tatay ko po pabalik-balik ang lagnat. Magto 2 weeks na po dahil po siya ay nagka-UTI. Alam mo, Hazel, ang pabalik-balik na lagnat ng tatay mo maaring sanhi ito ng iba't ibang kondisyon. Mahalaga na ipakonsulta mo siya sa doktor para ma-assess ang kanyang kalagayan at bigyan siya ng payo kung anong tamang gamot para sa kanya. Ang kasaysayan kasi ng dati 'di ba sabi mo may UTI siya. Maaring meron din itong ibang problema. Katulad halimbawa, yung nagkaroon siya ng prostatitis, no? Kasi ang tatay mo may edad na, marahil ipa-check mo kung meron siyang prostatitis kasi pagka may prostatitis, merong connection yan sa UTI kaya siya nilalagnat. Tandaan nyo po, pagka may infection, may lagnat. Kaya itong infection niya, maaring galing ang UTI niya, galing sa prostatitis niya, doon ang gagaling yung kanyang lagnat. Kaya automatic ang doktor magre-reseta sila ng antibiotic para yung lagnat mawala pati yung UTI. Kaya merong strong connection ang UTI tsaka prostatitis. Yung prostatitis, ito yung pamaga ng prostate gland. Ang prostatitis, maaaring ito sanhi ng bakterya or non-bacterial. Ang bacterial prostatitis, ito'y sanhi ng mga bakterya nagiging sanhi ng UTI, katulad ng E. coli. Ang prostatitis ay nagkakaroon ng UTI, nagiging worse ang UTI mo dahil sa prostatitis. Kasi kapag yung lumalaki o yung prostate gland ay nagkaroon ng infection, ito po ay nagkukos ito ng UTI. Kaya yung UTI at saka prostatitis, importante na magkaroon ng accurate diagnosis ng doktor. Kaya kung bukod dun sa lagnat ng tatay mo, masakit ba kung umiihi siya at madalas ba siyang umihi? Parang balisaw-saw. Ang kanyang ihi ay maaring cloudy or bloody. At masakit ang kanyang balakang at nilalagnat siya. Pag ang mga simptoma na to naramdaman ng tatay mo, dapat talaga mapacheck up siya kasi ang UTI niya at prostatitis, ito'y nagagamot ng antibiotic. Kaya kailangan magkaroon ng early diagnosis and treatment para ma-prevent ang complication. Merong mga food supplement na pwede mo siyang ibigyan, yung vitamin C at saka Super B complex. Ito'y merong role sa pampalakas ng ating immune function. Ang vitamin C, pinasisigla niya ang production ng white blood cells, itong lymphocytes para labanan ng infeksyon. Kung may sugat, madaling gumaling dahil tumutulong sila sa production ng collagen. Ito isang uri ng protein na napakahalaga para gumaling agad ang sugat. At ang vitamin C tumutulong sa katawan ma-absorb yung iron mula sa pagkain. Ito yung antioxidant na nakakatulong para protektahan ng ating selula sa pagka-damage galing sa free radical. Tapos samahan mo ng Super B complex. Ito po ay energy metabolism, nakakatulong para ma-convert yung food mo into energy at napakahalaga ito sa normal function ng cell sa body at ito yung sa maintenance ng nervous system at sa red blood cells production. Kaya in addition to this, ang health benefit ng vitamin C at Super B complex ay nakaka-reduce ng mga chronic diseases at katulad po ng heart disease, stroke, cancer, and diabetes. At gi-improve ito ng mood. Ito'y nakakatulong po ito para magkaroon ka ng good memory and concentration, nare-reduce ang stress level, magkakaroon ka ng magandang buhok at balat, at tumatas ang energy booster ito. Pwede mong i-take ito 30 minutes before breakfast, once a day, no? Kaya inumin mo silang sabay at minsan lang sa isang araw. Ngayon, balik tayo sa pinag-usapan natin, no, kung ikaw ay nilalagnat dahil sa meron kang history ng UTI,
maring yung UTI mo galing sa prostatitis mo. Kaya mag-inom ka ng maraming tubig para ma-flush out yung bakterya sa iyong bato, sa iyong pantog, no? At wag mo pigilan ang ihi mo kasi pag pinipigil ang ihi mo, ang mga bakterya ay dumadami sa pantog. Tsaka pag dumudumi ka, hugasan mo yung puwet mo mula sa harapan papunta sa likod. Hindi yung maghuhugas ka ng puwet mula sa likod papunta sa may harapan. Kailangan pag mapababae, mapalalaki, pag umiihi tayo o dumudumi tayo, kailangan ay ito po ay mula sa harapan papunta sa likod. Kasi mga bakterya mula sa ating puwet ay papasok sa ating urethra. At saka pagkatapos nyo pong makipagsiping sa inyong asawa, pakikipagniig before and after, kailangan iinom kayo ng tubig, no? Tsaka hugasan mabuti ang private parts before and after na sexual intercourse. Kung ang tatay mo ay meron siyang lagnat dahil sa meron siyang previous UTI, ang doktor magpe-prescribe sila ng antibiotic para ma-prevent yung yung paglala ng UTI. Paalala mo na po sa sa ating pong mga produkto, kung nais nyo pong maka-order nito mga product natin na to, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Alam mo yung paulit-ulit na lagnat na may connection sa UTI, maring ito'y sign pa ng serious infection tulad ng pyelonephritis. Yung pyelonephritis, ito'y infection sa kidney. At ito'y uri ng UTI. Ang pyelonephritis, isang uri ng UTI, apektado yung bato mo. Di ba sabi mo, linalagnat ang tatay mo dahil nagkaroon siya ng history ng UTI. Ngayon, yung UTI niya, maaring ito ay meron siyang uri ng UTI, yan tawag pyelonephritis. Apektado yung dalawang bato, ito yung mga bakterya na nag-travel mula sa pantog mo, pumunta sa ureter, papunta sa kidney. Yung pyelonephritis, pwedeng acute or chronic. Yung chronic pyelonephritis, ito yung long-term infection. Pwedeng ma-damage yung kidney mo dito. Yung E. coli, ito yung uri ng bakterya, nakikita to sa bituka. Ito usually harmless, pero pwedeng mag-cause ito ng infection. Itong mga bakterya na yan, mula sa anus mo, nakapasok sa urinary tract mo. Itong E. coli, ito ay common sa mga pyelonephritis, ang uri ng UTI, apektado yung kidney. Kaya yung E. coli, pag pumasok sa urinary tract mo through urethra, yung tubo na nagdadala ng ihi mula sa pantog papunta sa labas ng katawan, dumadaan doon yung E. coli bacteria na yan. Kaya nagkukos ng infection sa ating kidney. Kaya ano dapat yung gawin para ma-reduce ang panganib ng E. coli infection? Wag maligo ka, wag kayong maligo yung bathtub o kaya mag-jacuzzi ka, iwasan mo yon. Kailangan ito kasing mag-jacuzzi ka o mag-hot yung bathtub ka, nag-i-increase yung panganib ng bakterya at pwedeng pumasok sa urethra. Kung ikaw ay naliligo, ay huwag kang matagal sa swimming pool. May mga bakterya doon na pwedeng makapasok sa katawan mo. Kaya pag nakapasok yung urethra, magta-travel yan sa urinary tract sa ating pantog at pwedeng mag-cause ng infection. Sa halip na mag-bathtub ka o kaya mag-jacuzzi ka, ganon, mag-shower ka na lang para yung ang tubig ay continuous flowing. Nakatayo ka, naliligo, para ma-flush out yung bakterya mula sa katawan mo. Habang naliligo ka ng maligamgam na tubig, minom ka muna ng tubig para habang naliligo ka, umiihi ka, no? Kaya pag nag-shower ka, buhusan mo ng warm water ang puson at balakang mo. Pero syempre, iminom ka muna ng tubig bago maligo para pagkatapos yung maligo ay makaihi ka. Malaking tulong ito. Tsaka pag umiihi ka, kailangan maghugas ka. Gamitin mo yung tabo o kaya bidet
paalala mo na po sa ating calcium magnesium, ito'y food supplement, pampalakas ng ating buto, pampanormal ng contraction ng muscle at para mag-contract at mag-relax yung muscle, pamprevent ng pulikat ang calcium magnesium. Ang calcium magnesium din po nakaka-regulate ng production ng serotonin. Ito yung neurotransmitter, nakaka-relax sa katawan at isip, pampatulog. Kaya nagpo-promote ng masarap na tulog yung melatonin. Ito pong melatonin, kaya nagkaroon ka ng melatonin dahil nga sa pag-inom mo ng calcium. Kasi nga, pag sinabi ko ang calcium, nare-regulate ang production ng serotonin ay neurotransmitter, nakakapag-relax sa katawan mo at isip. Kaya mare-regulate mo ang production ng melatonin, ito'y hormone na pampatulog. Kaya inulit ko po, pagka kayo po ay merong UTI, no? Mag-take po kayo ng tubig, magpahinga kayo, huwag kayong pa-stress, at huwag nyo pong pigilan yung ihi mo. Pag naiihi ka, maghanap ka ng palikuran kung saan ka pwedeng umihi. At saka yung mga supplement natin na makakatulong sa'yo, vitamin C, Super B complex, pati po yung ating calcium magnesium. Siyempre, itong mga supplement na to, pwede nyo munang i-consulta sa doktor nyo kung pwede iyan sa inyo, no? At saka ito pa, pwede, pag kung meron kang UTI, tas nilalagnat ka, pwede kang maligo. O kaya baga maligo, meron kang planggana, lagyan mo muna siya ng warm water. Warm water, yung kaya mo, yung warm water, umupo ka doon. Yung planggana, no, ito po ay lagyan mo ng tubig, tapos ilublob mo yung puson at balakang mo dyan. Maglublob ka dyan ng 10 to 15 minutes hanggang lumambig po yung tubig. Kaya pwede mo rin gawin, mag-apply ka ng hot water bag sa puson mo, sa ilalim ng pusod mo. Nakaka-relieve ito ng pain. Nakaka-relax ng muscle sa palibot ng pantog at uretra. Nare-reduce yung pain at discomfort. Nag-i-improve yung blood flow sa area. Tumutulong para magkaroon ng healing. Yung hot sitz bath o kaya yung hot water bag. Malaking tulong po ito. Yung hot water bag na yan, punuan mo siya ng tubig, ilagay mo yan sa puson mo, yung sa ibaba ng iyong pusod, no? Huwag naman masyado mainit. Mga 15 to 30 minutes hanggang lumamig po yung hot water bag. Ito'y pwede mong gawin ito several times a day. Depende sa kung sa ka-convenient. Malaking tulong po yan. Yang pong hot water bag na yan, yung pag-upo mo sa yung hot sitz bath, nakaka-relieve ito ng UTI pain. No? Kailangan po, yung hot water bag, dapat balutan mo yan ng towel para hindi ka mapaso. At hindi ka magpaltos. Kaya, kung babae ka, iwasan nyo po yung mga feminine hygiene product. Nakakairita sa urethra yan, no? At saka kailangan pakikipagtalik nyo sa asawa at sex partner mo before and after. Maghugas kayo, kamay, private parts, at kailangan din po ito, umiinom din kayo ng tubig at maghugas kayong mabuti, no? Kaya pagka kayo ay, yung ihi ninyo ay cloudy, at may dugo, nasusuka ka, masakit pag mahapdi, pag umiihi ka, masaktan balakang mo, magpa-check up ka, no? Para mabigyan ka ng antibiotic na babagay para sa iyo. Alam mo yung ating activated charcoal, ito'y ginagamit ito centuries for medicinal properties. Maganda ito sa sa food poison and panlaban o na drug overdose ka, pang-prevent ito ng hangover. At ito rin po yung nakaka-relieve ng kabag, bloating, asim na sikmura, sinisikmura ka. Nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka. Kung meron kang bad breath na sanhi ng mga bakterya sa bituka mo, sa bibig mo, ina-absorb ng activated charcoal, kaya very effective ito sa UTI. Ang aking pong YouTube channel ay Rose Alfonso. Pwede po kayo mag-subscribe. I-click lang po yung subscribe, pati yung bell,
para ma-update kayo sa aking bagong video. Sa akin naman pong YouTube channel, Rose Alfonso, yan ang aking official Facebook page. Paki-follow, like, and share nyo din. Ako rin po yung merong Real at saka yung Facebook. Pwede nyo po akong sundan sa dyan. Marami kayong matutuhan. Kung gusto nyo pong magpa-deliver ng ating mga health products, bigyan nyo lang po yung pangalan, address at cellphone number ninyo para i-deliver ito sa inyo. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako tayo sa food for thoughts natin, biglang pagwawakas. Proverbs chapter 29 verse 23. Ang kayabangan ng tao ay magbibigay sa kanya ng kahihiyan, ngunit ang magpakumbaba ay magbibigay sa kanya ng karangalan. Ang pride ng isang tao ay pinapabagsak siya, pero ang isang humble spirit, pinaparangalan siya. Itong kawikaan na to, nagtuturo sa atin na ang pagiging mapagmataas, ito'y destructive force ito, eventually, babagsak tayo. Mas maganda ang humility, ito'y virtue, it leads to exaltation. Kaya yung pride, ito'y feeling of superiority or arrogance, kaya mas maganda po na kasi nga yung arrogance or pagiging mapagmataas, can lead us to make bad decision at makakasakit tayo ng ibang tao at masasaktan din tayo. Ang humility, ito po yung opposite ng pride. Kaya pag na-recognize natin yung ating kahinaan at limitation, ay pwede po natin respetuhin ng iba. Ang humility ay nagiging teachable tayo at nagiging more forgiving tayo and more compassionate. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos sumatin, and God bless us all.